Ikilala ko ang sarili ko. Hindi na kailangan. Alam ko na ang sitwasyon mo. Walang bahay. Walang kotse. Walang ipon. Sa tingin ko hindi tayo bagay. Siyempre, Walang babae na magpapakasal sa'yo. Maliban kung bulag siya. Handa kami. Anong nangyari? Ito siya, Sino kayo? ang fiance niya. Kuya Ye, nagpupunta ka sa blindete ng lihim ngayon. Hindi mo sinabi sa amin ni Kuya. Hindi naman kaming pipigil sa'yo. Parang nagkamali kayo ng tao. Fayank. Ano to? Tama, bakit? Hindi ba pwede? Kuya Ye, ganito lang ang palasa mo? Pwede ba yan itapat sa'yo? Baka nakasanayan ka na sa magaganda at gusto mo na mag-ibang lasa. Yifan. Ano nang ibig mong sabihin? Para sa isang mahusay na tulad mo, Emarye. Kung ayaw mo niya, marami pang iba ang gusto sa'yo. Emarye, kung handa ka, pwede tayong magpakasal agad. Magkakasal. Sakin. Kung wala kang problema, umalis na tayo ngayon. Tumatanggap ako na talaga. Nagkakasal sa babaeng hindi ko kilala. Grabe, parang panaginip lang. Emarye, mula ngayon, mag-asawa na tayo. Sana'y magtulungan tayo. Ingatan natin ang isa't isa. Bay Kian. Nasa kafa ko. Hindi ko inakala na talagang magpapakasal sa akin. Paano? Hindi ba ayaw ni Emarye? Hindi naman. Bakit agad akong sumagot? Hindi ko lang maintindihan. Bakit? Ito, malalaman mo rin mamaya. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yefan. Wala siya sa trabaho ngayon. May nanay siya sa bahay. Ang huli niyang trabaho ay delivery rider. Pero dahil tumulong siya, naging late siya at nareklamo, kaya nawalan siya ng trabaho. Ang malas naman ng magiging mister, kahit gumawa siya ng mabuti, pero nawalan siyang trabaho. Ang sadyang di makatarungan. Bakit hindi natin tulungan siya? Iniisip ko rin yan. Kamakailan ang kumpanya. Kailangan mag-hire ng personal assistant para sa akin. Kausapin mo si Wang Hu. Sabihin mo magpadala siya ng offer kay Fan. Yifan. Bakit nandito ka rin? Nag-a-apply ka rin? Bakit? Hindi ba pwede? Tushan Group. Isa sa mga pinakamalaking sa bansa. Investment firm. May halagang libo-libong milyon. Kahit ang mga intern na hinihila nila, kailangan naman ay mga elite na graduate ng top schools. Ikaw, isang delivery rider pa ang mag-a-apply. Para maging security guard pa rin? Bukod pa rito ang IC ng Tushan Group. Kahit tinawag na Ice Queen ang lahat. Pero sabi-sabi, hindi niya gusto ang mga lalaki. Akala mo kasi gwapo ka. Makakapasok ka na agad sa Tushan Group. Panaginip lang yan sa'yo. Sobrang lakas ng loob mo. Assistant Wang. Nandito ako para mag-apply bilang personal assistant sa si. Heto ang resume ko. Graduate ako ng Elliston Business School. MS Shen. Nabasa ko na ang resume mo. Napakahusay. Salamat. Pero sa totoo lang, ang CEO ng kumpanya namin, posisyon ng personal assistant, may nakatakdang kunin na. May bakante pa sa cleaning department. Gusto mo bang subukan? Hindi na kailangan. Kung wala ka pang ibang itatanong, maaari ka nang umalis. Ayusin ko pa ang meeting para kay Emarye. Assistant Wang. Yung postong personal assistant ng CEO na tinutukoy mo. Siya kaya yun? Bakit ka pa nangungulit diyan? Lumabas ka. Isang delivery rider lang naman siya. Paano niya maging CEO ng Tushan Group? Na personal assistant? May mali talaga dito. Baka peking diploma niya. O baka may deal siya sa baklang si Wang. May insider trading. Ganun talaga yan. Ang paghahanap ng Tushan Group sa mga empleyado. Kahit entry level lang. Master's degree holders na galing sa mga kilalang university. Paano pa kaya? Kung postong personal assistant ng CEO. Kung totoo nga yan, harap-harapan kong ibubunyag siya sa CEO ng Tushan. Sana makuha ko ang pabor niya. Baka ma-impress siya. At ma-appreciate ng CEO ng Tushan Group ang effort ko. Yung postong personal assistant ng CEO. Ako na ang magiging nasa posisyon yan. Assistant Wang.
Hindi pa naman ako nagsumite ng resume. Sa inyong kumpanya, bakit ako nakatanggap ng interview invitation? Mula sa inyo, Marye. Hindi ko rin talaga sure. Kasi direktang instruction ito ng office ng C. Hindi ko na alam ang details. opisina ng C. Ginoong Ye, pasensya na po sa tanong. Kayo po ba at aming C ay nagkakilala na po ba kayo? Hindi po. Kahit ang inyong C, ay hindi ko pa alam ang pangalan. Ginoong Ye, pakihintay po sandali. Magre-report muna ako sa kanya. Linger, sa tingin mo darating ba si Evan ngayon? Nag-alala ka na agad? Ikaw na yan, ang daming salita. Huwag kang mag-alala. Kung hindi darating ang bayaw mo ngayon, dadalahin ko siya dito kahit kailangang piliting. Pumapasok po. Nandito na po si Ginoong Ye. Paano po? Hayaan mo siyang pumasok. Nandito na si Evan. Hayaan mo siyang pumasok. Said. Linger, tingnan mo kung kailangan ko pa mag-retouch ng makyuk. Ang suot ko ngayon, ang ganda ba? Deti hindi ka pumapansin. Sa mga detalyeng ganito, gayon naka-encounter na siya kay Evan. Saka nagsimula na agad ganito. Baka pag-ibig to? Talaga bang nagpapaloko ang pag-ibig? Tigil ka. Ngayon nagbibiro ka pa sa ate? Grabe ang tapang mo ha. Lalo ka pang nagiging palaban. Sabi mo, kung mamaya malalaman ni Evan na ikaw ang seeing tuition group, ano kaya magiging reaksyon niya? Marye, sumama po kayo sa akin. Gusto ng C namin kayong makita ng personal. Ang C gustong personal kayong makita. Nga naman, kasi gaya-gaya lang siya ng personal na assistant ng C. Siguro gusto lang niya subukan ako ng personal. Ay naku, Kuya Wang. Ano naman ang ugali ng C na yon? Anong kuya ang kuya? Tawagin mo siyang Ed. At Wang. Ed Wang. Ganun dapat. Ang C natin ay isang pambihirang magandang babae. Hindi lang maganda ang mukha, maganda rin ang ugali. Kahit hindi ko alam kung kanino ka humiram ng koneksyon para makapasok. Pero ang C ay siyang pinakamakapangyarihan sa tuition group. Pwede ka bang manatili sa tuition? Lahat to dahil sa sinabi niya. Naintindihan ko, Ate Wang, naintindihan ko. Kahit na mas maganda pa siya, asawa ko rin naman ang maganda, di ba? Ano ka pa? Umalis ka na. Asawa. Ginoong Ye, pakiusap, ingatan mo ang pagtawag. Ito ang aming C, Bai Kian Kian. Wang Hu, lumabas ka muna. May kakausapin ako ng asawa ko. Asawa. Kayo. Wang Hu, Lumabas ka muna. Walang papayag si Bai Qianqian. Walang sinuman ang papapasok dito. Oh my God. Diyos ko. Oh my God. Bayaw, hindi mo inakala, di ba? Ang ete ko pala ang seeing tuition group. Ikaw ba talaga ang C ng tuition group? hindi kita sinabihan dati. Hindi ka magagalit, di ba? Paano naman? Hindi. Sobrang saya ko pa nga. Pero hindi ko inakala. Yung misis kong nagmagkakasal agad kami, ay galing pala sa tuition group. C. Bai Qianqian. Huwag kang papaniwala sa kanya. Siya pala ay isang. Ikaw pala to. Ikaw ba ang sisi ng tuition group? Bakit hindi? Paano ka naging sisi ng tuition group? Hindi naman imposible yan. Wang Hu, Sibe. Paano ka gumagawa ng trabaho? bakit mo siya pinapasok? Itaboy siya palabas agad. Oh, 8. Sino ang nagpasok sa'yo? Akala ko ba ay alis ka na? Bilis, lumabas. Paano siya naging sisi ng tuition group? Bilis, alis na. Gusto kitang magtanong, paano pakiramdam mo nung nalaman mo na si pala ang ete mo? Ano ang reaction mo? Ling Air, seryoso ka naman. May business reception ako ngayong gabi. Samahan mo ako doon. Seg. Bai Qianqian, hinabol kita ng daang-daang taon. Ngayong buhay, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Si Bei, Ling pumarito kayo. Si Bei, si Liu, matagal na ba kayong nandito? Ito ang general manager ng kumpanya ko. Si Wishing. Wishing, si Evan ito ang asawa ko.
Asawa, si Bei. Kailan naman kayo nagpakasal? Bakit wala akong nalalamang? Anong ginawa ko? Kailangang sabihan pa ba kita? Hindi, Bai Qian. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sige na, umupo ka na. O Sage. Halika, Bei Qian, Ling-er. Salamat talaga sa inyo dalawa. Tara, mag-toast tayo. Haha. Tara. Ang talino ng mata ni Bai Qian. Tara, inom tayo. Isang tagay. Ay, ganyan lang ba mag-inom? Wala namang saya. Bakit di? Maglaro tayong truth or dare. Sig. Yefan, talo ka. Sabi mo, truth o dare. Tunay na sagot. Sage, Yefan, tanong ko sa'yo. Ikaw at si Bai Qian, paano kayo nagkakilala? Tungkol dito, dati rin namin. Hindi ka namin narinig dati. Kwento mo nga. Hindi ako matagal nakakilala kay Bai Qian. Pero noong unang araw pa lang, kumuha na kami ng marriage certificate. Kaya baka hindi namin naipaalam sa inyo. Nagpakasal kami sa unang araw. Grabe, si Bai Qian, ang ganda. Karaniwan akala mo malamig siya. Di ko inakala na magpapakasal agad siya. Sage, mag-cheers tayo. Oh, congrats sa inyo. Situation. Panalo ka sa round na to. Siguro may gusto kang sabihin. Sa si nating si Bai Qian. Bakit siya? Kasi wala nang iba, siya lang ang tama. Si Bai, kung ayaw mong magsalita, hindi naman dapat kaming lokohin, di ba? Hindi yan tama sa'yo. Ama, si Bai, mali talaga yan sa'yo. Kailangan mong uminom. Uminom ka na. Sige, inom na ako. Wow, ang lakas mong uminom. Sage, mag-deal na. Mabilis lang. Mamaya, ipasa mo tong alak na to. Sa harap ng master. Mari, may tableta na nagpapakita sa loob nito. Huwag kang magtanong kung hindi naman dapat. Sundin mo lang ang sinabi ko. Master. Huwag mo akong sisihin. Ang dapat sisihin ay iyong maling pinili. Honey, matagal na kitang gustong-gusto. Napakatagal na talaga. Sobrang. 500 taon. Demonyo ka ba? Ako ngayon. At higit pa, isang demonyong soro pa ako. Kung hindi mo kayang uminom, huwag na lang. Bakit mo pa ipinipili? Kung ganoon, buhatin mo ako pa uwi. Nakatatanda ka na, kailangan pa rin ibuha. Nakakahiya naman yan. Jinongye, si Bai Qian yan, sa loob ng 1 oras. Dahil sa hindi niya makontrol ang lakas ng demonyo sa loob, magpapakita ng kanyang tunay na anyo. Guro, sobrang pagkaibig ko sa iyo. Pero hindi mo man lang ako pinagtinginan ng maayos. Imbes na yon, nagpakasal ka sa isang karaniwang tao. Nais kong makita. Kapag nakita niya ang tunay mong anyo, mananatili pa rin ba siya sa tabi mo? Napakainit ng noo mo. Hindi ito parang lagnat. Baka naman allergy siya sa ala. Linger, magdala ka ng tubig para sa ate mo. Sige po. Kian, nagkakasakit ka. Maghahanap ako ng gamot para sa iyo. Yefan. Sa katunayan, mayroon akong lihim na hindi ko pa sinasabi sa'yo. Anong lihim? Sa katunayan, Isang demonyong soro ako. Kian, maghahanap ako ng gamot para sa iyo. Anong nangyari kanina? Halos magpakita ka ng tunay na anyo. Hindi ko rin alam. Hindi ko mapigilan ang sarili. Swerte at nakapasok ako agad. Kung nakita ni ang tunay mong anyo, tapos na tayo. Pero pag nagiging malambing ka sa iba, medyo will pala kayo ha. Naku, gusto kitang sampalin. Yefan, Ma'am. huwag ka nang mag-claim na wala akong sinabi kagabi. May sinabing di dapat. Sinabi mo nga
Sinabi mong isa kang fox spirit. Kung ikaw ay fox spirit, ako naman siguro si Susyan. Baka sa nakaraang buhay nasagip kita, kaya ngayon nagbalik ka para magkasalama. Ganun ba? Ay, Kain muna tayo. Ngayon, parang wala ka ng itsura ng C. May meeting ka pa bukas ng umaga. sige na, hindi ka natulog kagabi. Huwag ka munang pumasok sa opisina ngayon. Magpahinga ka lang sa bahay. Kung may kailangan ka, tawagan mo ko. Aha, sila pala ang dalawang demonyo. Tingnan natin saan kayo katakbo sa buhay na ito. Teka, kaibigan, huwag kang umalis. Kaibigan, ang babaeng kanina, siya ba ang asawa mo? Sino ka? Faneng mula sa Mount Kunlun, tagahuli ng demonyo. Nakikilala kita, kaibigan. Kaibigan, malapit ka ng mamatay. Ikaw pa ang malapit ng mamatay. Tuwa kang matanda. Kung magdadala ka ng kapalaran, hanap ka ng iba, huwag ako. Kaibigan, may demonyo na ang pumasok sa katawan mo. Hindi na magtatagal ang buhay mo. Anging ako lang ang makakapagligtas sa'yo. Baliw ka ba? Mukhang hindi ka naniniwala sa kakayahan ko, kaibigan. Hindi ka naniniwala sa aking kapangyarihan. Tumaas. Bumaba. Parang nagmamagi ka lang. Ha ha ha. Tiyak. Kaibigan, ang asawa mo ay isang fox spirit. Hindi ka ba natatako? May dala akong kalisman na nagpapakita. Ilalagay mo ito sa katawan ng fox spirit ngayon din. Agad na magpapakita ng tunay na anyo ang fox spirit. Pero hindi rin ako pumatay ng walang dahilan. May malasakit pa rin ang langit sa buhay. Hindi madaling ang pinagdaanan ng fox spirit na ito. Gusto ko siyang tulungan. May isang pagsubok sa kanyang kapalaran. Kung malulutas yon. Kung hindi malulutas, Kung hindi, siya'y mawawala ng tuluyan. Kung gusto mong siya'y mabuhay, kunin mo na ang talisman na ito. Mortal, sa totoo lang, tanga nga. Kung katanggapin mo ang talisman na ito, magpapakita ng tunay na anyo ang demonyong fox ngayong gabi. Mukhang may alam nga ang Faneng. Baka totoo ba ang sinabi niya? Si Bai Qianqian ba talaga ay isang fox spirit? Anong panahon na ba to? Naku, naniwala pa nga ako sa mga ganitong bagay. Talisman na nagpapakita. Saan ang galing ang talisman na nagpapakita na ito? Baka nga. Bakit ka nahit ng talisman na nagpapakita? Hindi ko rin alam. Baka kasi, may nakakaalam ng iyong identidad at gustong magpakita ng tunay na anyo ka sa harap ni Fan. Marahil ay tama ka. Dapat tayong mag-ingat mula ngayon. Kapag nalaman ko, Kung sino ang naglagay ng talisman na nagpapakita na ito. papawin ko siya ng tuluyan. Kahit ang talisman na nagpapakita na ito ay hindi naman nakakasakit. Pero sa susunod na 3 araw, hindi ako makakagamit ng kahit kaunting kapangyarihan. Kung sakaling sa 3 araw na ito, ano kung lumapit siya rito? Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang lumapit, ihihiwa ko siyang isang espada. Sige na, isa-isa na lang tayo. Pupunta na muna ako sa kwarto ko, para hindi maamoy ng bayo mo na may kakaiba. Bai Qianqian. May kailangan kong aminin sa iyo. Kahapon, may matandang lalaki na nagngangalang Faneng, na nagsabing isang demonyong soro ka. Binigyan niya ako ng talisman. Sabi niya, idikit daw ito sa iyo, para magkakita ang iyong tunay na anyo. Pero sinunog ko na yan. Isipin mo, saang panahon na naman tayo ngayon? Paniniwala pa sa mga kwentong-kwento ng demonyo at multo. Faneng, Kilala mo siya. Hindi. Baka nagulat lang si Ling Er sa mga sinabi mo. busog na ako. Una na muna ako sa opisina. Nagalit ba siya sa akin? Hindi. Ganyan talaga ang ugali niya. Wala yang kinalaman sa'yo. Pero mahal, siyang si Faneng ay posibleng pandaraya. Maging maingat ka. Huwag mo siyang patuloyin.
Nakakagigil. Inisip ko pabayaw ko ang nagdala ng talisman na iyon. Okay na yan. Huwag ka na magalit. Hindi naman sinasadya ng bayaw mo yon. Hindi naman niya intensyon. Iyong matandang patay na yan. Hinahabol niya tayo ng 500 taon na at hindi pa tayo pinapabayaan. Huwag sana siyang mapunta sa kamay ko. Kung hindi, hahatiin ko siya gamit ang aking espada. Kayong dalawang demonyo. Kung ganoon ang gusto ninyo, wala akong magagawa kundi personal kayong ililigtas at itutuwid. Kayong dalawang demonyo. Kung ganoon ang gusto ninyo, wala akong magagawa kundi personal kayong ililigtas at itutuwid. Kalbong matanda, inaakyat mo pa kaming loob? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Gayon, magpapalaban tayo. Dumating ako rito, hindi para makipaglaban sa inyo. Faneng, lahat ng bagay may sanhi at bunga. Kami ng aking kapatid ay nag-anyong tao ng 100 taon mula sa sapaanan ng sangmontain. Araw-araw kami gumagawang mabuti. Walang masamang gawa, walang hinagupit na utang. Bakit mo kami palaging ginugulo? Alam ko naman na hindi kayo nagasala. Ngunit ang tao ay tao, at ang demonyo ay demonyo. Magkaiba ang landas ng tao at demonyo. Dapat ninyong maintindihan ang katotohanan iyan, hindi ba? Kung ipagpatuloy mo to, mapapahamak lang si Fan. Tumahimik ka. Paano mo nasabing kami ang magdudulot ng kapahamakan sa kanya? Binabayaran lang namin ang utang loob. Paano napunta sa bibig mo yan? Na magiging sanhi ng kapahamakan niya. Ang buhay ng mortal ay dihihigit sa 100 taon. Pagkalipas ng 100 taon, kung mamatay na si Fan, ano ang gagawin ninyo noon? Doon, sigurado hindi papayagan ng ate mo na mawala siya. Magpapahaba siya ng buhay para sa kanya. Magkakagulo. Ang natural na kayusan. Kung gulo na, gulo na. Anong kinalaman namin diyan? Bay Kian, ang nangyari kagabi. Isa lang siyang babala. Kung ayaw mong, muling magpakita ka ng tunay na anyo sa iyong asawa. 3 araw mula ngayon. Sa paanan ng Mount Kang, sumama ka sa akin pabalik sa Mount Kunlun para mag-ensayo. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung ako mismo ang kikilos. Nakakainis na matanda. Basahin ang palad. Eh, anong gagawin natin? Bakit hindi natin dalhin kay Fan? Tumakas tayo. Takas! Saan pa naman tayo makakatakbo? 100 taon na tayong nagtatago. Imposible na mahanap tayo niya. Kung gayon, anong gagawin natin? Talaga bang makikipaglaban tayo sa kanya? Pero hindi naman natin siya matatalo. Isasugal natin ang buhay. Hindi naman ibig sabihin wala tayong chance. Psych! Kung ganon, makikipaglaban tayo sa kanya. Pero, paano naman si Bayaw? Linger, ililipat ko ang lahat ng ari-arian ko sa pangalan ng bayaw mo. Sa ganong paraan, pagkalipas ng 3 araw, mabuhay man o mamatay, nasasapatan na natin ang utang na loob natin sa bayaw mo dahil iniligtas niya tayo noon. Kung hindi ako makakasama mo hanggang dulo, ibibigay ko na lang sa iyo ang napakalaking yaman. Ginoong Yi, ito ay mula kay Bay Kian, ang paglipat ng mga shares sa inyo, at ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Pakiabasa ng maigi po. Si Bay, ilipat niyo po ang inyong mga ari-arian. Sa lalaking to. Bakit? Bakit pa dapat I-explain? Ang usaping ito, kailangan ko pa ba ipaliwanag sa'yo? Bay Kian, bakit mo bigla inatransfer ang mga ari-arian mo sa pangalan ko? May nangyari ba? Walang nangyari. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa dahilan. Sasabihin ko sa'yo pagkatapos ng 3 araw. Kailangan ko talagang pumirma. Seg. Matagal na akong nagtitrabaho nang walang reklamo. Pero binigay niya lahat ng pag-aari. Sa isang batang lalaki na kasalpa nga hindi umabot ng 1 taon. Bakit naman? Hanapin mo siya. Gusto kong malaman lahat tungkol sa lalaking yon. Ang mabuting master ko. Kung hindi ka makatao, huwag kang magtaka kung hindi ako makatarungan. Ikaw lang ang dapat na akin. Kumusta? Ma'am, ang galing ng pagluluto mo. Pwede mo nang tapatan ang chef sa isang 5-star na hotel. Kung ganito ka, hindi na ako mangahas magluto sa harap mo. Hindi na ako mangahas magluto sa harap mo. Hindi naman ganoon kasobra. Hindi yan labis. Sinasabi ko lang ang totoo.
Kian. May tinatago ka ba kamakailan? May binabala ka bang hindi mo sinasabi sa akin? Wala. Bigla lang akong naisip nitong mga nakaraang araw. Simula nang magpakasal tayo, arang yung mga karaniwang ginagawa ng mag-asawa. Wala akong nagawa kahit isa. Hindi ito tungkol sa'yo. May sarili tayong paraan ng pagsasama. Bay Kian. May tanong na lagi kong gustong itanong sa'yo. Sabi mo dati, walang-wala ako. Walang-wala ako. Ikaw naman, sobra kang mahusay. Bakit mo pinili akong pakasalan? Dahil ikaw ang akin. Ang taong nakatakda sa aking kapalaran. Bay Kian. Bay Kian. Yefan, pag nakita mo ang sulat na ito, wala na kami ni Ling Er, umalis na kami. Huwag ninyo kaming hanapin. Kung magiging maayos ang lahat, babalik kami ngayong gabi. Kung hindi naman, kalimutan mo na lang ako. Ang lahat ng pag-aari ko, nilipat na lahat sa pangalan mo. Para masigurado rin na, magkakaroon ka ang kasaganaan sa natitirang buhay mo. Makakakapanatag din ako. Alam mo ba kung nasaan si Bay Kian? Alam ko naman. Nasaan siya? Sumama ka sa akin at malalaman mo. Umalis na ba tayo nang walang paalam? Ayos lang ba ang bayaw diyan? Kasalanan lahat ni Faneng ang asong matanda. Nakakainis na matanda. Bakit hindi ka pa nagpapakita? Kaming kapatid ko ay dumating para sa kasunduan. Natatakot ka ba? Matagal na akong naghihintay. Mga dalaga, nais ninyong mag-isip ng mabuti. Makipaglaban ba kayo sa matanda? O hahayaang mahuli? Sumama kayo sa matanda pabalik sa Mount Kunlun. Kunlun. Nakakainis na matanda. Kaming kapatid ko, hindi kami gumawa ng masasamang gawain. Pero pinipilit mo kami ng todo. Kaya ngayong araw maglalaban tayo. Para malaman mo rin na ang lahi naming tusyan ay hindi gawa sa putik. Tigil. Bay Kian. Mukhang, ayaw mo na pala, na sumama sa akin pabalik sa Mount Kunlun. Faneng, wala tayong galit noon. Wala rin ngayong dahilan para mag-away. Bakit mo kami pinipilit ng todo? Huwag mo akong sabihing iba ang landas ng tao at demonyo. Dahil sinusundan mo kami nang hindi tumitigil. Baka naman type mo si Etiko? Matalas ang dila mo. Dalawa, sumama kayo sa akin pabalik sa Mount Kunlun para mag-aral. Tayo na, tara. Faneng, ngayon makikipagsagupaan na ako sa'yo. Matandang lalaki, ipakikita ko sa'yo kung ano ang aking alam. Mapapansin mo kung gaano kami katindi sa angkan tusyan. Kung ganun ang kaso, huwag mo sabihing wala akong puso. Brother-in-law. Yefan, Buksan mo ang mga mata at tingnan mabuti. Asawa. Naku, matandang ulol, sobra kang tuso. Nakikita mo na ba? Siya ay isang demonyo. Ginamit lang niya ang iyong yang energy para mag-ensayo. walang katotohanan ang sinasabi mo. Kailan ko pa siya ginamit para mag-ensayo? Ito ang tunay niyang anyo. Gusto mo pa rin ba? Ano kung tao siya? Ano kung demonyo siya? Basta taos-puso siya sa akin. Hindi ba sapat na yon? Naliwanagan ka na ba ng masama? Yefan, Ngayon ako, pansamantala na kayong papalampasin. Yefan, Parang nagkita na tayo noon pang nakaraang buhay. Kung magkakaroon pa ng susunod na buhay. Hindi ko alam kung makikita pa ba kita. makikita. Tiyak na makikita. Yefan, Bayaw. Yefan. Faneng, ngayon ialay ko ang sarili ko at papasok sa pagiging demonyo.
Kahit paubusin ko ang lahat ng kadiliman, gagawin kong makipagbuno sa'yo hanggang buhay o kamatayan. Linger, burahin mo lahat ng alaala ni Bayaw tungkol sa aniniwalang tayo ay isang fox spirit. Kumusta ka? Mas mabuti na ako. Magpahinga ka lang ang ilang araw, gagaling ka. Linger, saan ka pupunta? Ang faneng na yan, nangahas na saktan ka ng ganito. Kinuha ko ang buhay niya para humiganti para sa'yo. Linger, hindi pwede, hindi talaga. Linger, huwag. Makakasira ito sa iyong lakas kung gawin mo yan. Kakaunting lakas lang yan. Kung maubos man, maubos na. Pero hindi na pwedeng ipagpaliban ang paggaling ni Ete. Ete, kumusta ka na? Mas mabuti na ako. Pero ang iyong lakas, Wala yon, kaunting lakas lang. Noong araw, nag-iwan ka ng isang liham. At tagatapos, nawala na ito. Naku, hinanak kita ng matagal. Huwag ka nang gaganyan uli. o sige, susunod ako. Susunod, sasabihin ko sa'yo kung saan ako pupunta. Magbahinga ka muna sa bahay. Hindi na ako pupunta bukas sa union. Mananatili ako sa bahay at alagaan ka. Asawa ko, huwag mong dahil sa akin. Ay cancel mo ang reunion mo. Umunta ka na lang bukas. May client ako bukas. Nasa hotel din kung saan ang reunion ninyo. Sama na lang tayo. Asawa ko. Sige, akyat na muna ako. Pagtapos na ako sa trabaho, bababa ako para hanapin ka. Sige, magkita tayo mamaya. Uy, yun ba si Yifan? Yifan, narinig kong nagpakasal ka na. Bakit hindi mo dinala ang misis mo? Ipakita mo nga sa amin. Baka naman, akala mo pangi ang asawa mo, kaya nahihiya kang ipakita siya. Hahaha. Matagal na kaming kaklase ni Yifan. Alagang naintindihan kita. Normal lang na gustong makakuha ng magandang asawa. Pero sa tingin ko, Yifan, mukhang wala ka ng pagkakataon. Pasensya na, mabibigo ka. Ang asawa ko, mas maganda siya ng libo-libong beses kaysa sa misis mo. Hahaha. Yifan, sabi ko, salita lang yan, hindi sapat. Dalhin mo siya, ipakita sa lahat. Hahaha, yun na. Paano siya makakapalag kay Huang Xiao? Baka isang matandang pangit na babae. Hahaha. Nga, ang misis ni Huang Xiao ay isang mataas na executive sa malaking kumpanya. Ikaw ba naman? Ano ang ikukumpara mo sa kanya? Asawa ko nasa taas, nagmi-meeting. Babas siya mamaya. Hahaha. Yifan, sabi ko, may tubig ba sa utak mo? Ang banquet hall ngayon ay naireserba ng C ng Tushan Group. Asawa mo nasa taas, may kinakausap na kliyente. Baka ang asawa niya. Si Bai Qianwu yan, ang C ng Tushan Group. Hahaha. Yifan, sabi ko, bago kang magkunwari, hindi mo ba pwedeng alamin muna? Si Bai Qian ay ang pinakamagandang babae sa Yun City. Hindi siya basta-basta pinag-usapan. Kakakanina lang sa labas ng pinto. Narinig namin ang lahat nag-usap tungkol sa kanya, ang C ng Tushan Group. Sa atin rito. Sino ba ang nagpakasal sa C ng Tushan Group? Naku, Likian. Ikaw na rin pala dumating. Halika, pumasok ka lang. Naku, Likian. Ang tagal nating di nagkita. Ang ganda mo na naman. Likian na. Kanina, sabi nga nung useles na yang si Fan sa akin, na ang C ng Tushan Group, si Bai Qian, ay asawa raw niya. Hahaha. Nakakatuwa, no? Di bagay sa kanya. Noon pa man sinusundan niya ako sa kolege, pero hindi niya ako nakuha. Ngayon bigla na lang nangangarap na magiging asawa niya si Sibay ng Tushan Group. Parang sinasabi lang ng baliw. Hahaha. Ipakikilala ko na sa inyo. Ito ang asawa ko, si Zhao Chenlong. May business siya nakaugnay ng Tushan Group. Talagang may koneksyon sila sa Tushan Group. Likian. Ang luki mo talaga na nakaasawa ka ng ganyang lalaki. Siyempre naman, baka naman ma-sponsor niya tayo, mga kaklase. Nga. Sige, pag-usapan natin. Yefan, di ba? Kanina lang. Nagpapanggap ka na asawa ni Sibay, no? Naggapangga. Bakit naman ako maggapangga?
Yan nga totoo naman yan. Gaya ng mga basura sa ibaba ng lipunan tulad mo. Madalas ko nang makita yan. Para sa kaunting dangal na yan. Magpapalaki pa ng bibig, naku. Sige, mag-gusta tayo, paano? Anong karapatan mo na makipagpusta sa akin? Eh di ganun. Si Manager Zhao naman ay sa player ng Tushan Group pa. Sino ka para makipagpusta sa kanya? Karapat dapat ka ba? Ano bang pustahan mo? Kung ako mananalo, magluhod ka rito at mag-sorry sa akin. Manager Zhao, ito. Tahimik ka. Sag, papayag ako. Pero kung ikaw naman ang matatalo, ano gagawin mo? Kung ako ang maatalo, sa harap ng lahat, magkapaluhod ako sa inyo isa-isa. At 3 beses akong magmamakaawa. Hahaha. Sag. Ang salita ng taong may dangal. Hindi basta-basta binabawi. Abangan ko yang palabas mo. Talagang nagkataon kang sobra. Ngayon, bigyan natin ng respeto si Manager Zhao. Sarge, Halika, Manager Zhao. Halika na. Gakakles. Lumipas na ang 10 minuto na to. Yefan. Mrs. ng C, bababa ka na ba? Hahaha. Grabe, ang nagmamadali magganggap na mayaman. Anhin mo pa kung asar ka pa? Parang gayon hindi kita papahira ng leksyon. Hindi mo na nga alam kung sino ang malaking wang? Bai Qianqian. asawa mo, pinakahintay ka niya. Bai Qianqian. Bakit kayo nandito? May narinig kami. Sinabi ninyong patutuhurin niyo ang asawa ko na tumapak at humingi ng tawad? Hindi naman, si Bai. Ako ang nagkamali, wala akong mata. Hindi ko alam na si Yefan ang minamahal ninyo. Tularan niyo kami, si Bai, mawa kayo. Brother Fan, nagkamali ako. Nakita ko siya pero hindi ko siya napansin. Akala ko wala siyang halaga. Fan, patawarin niyo naman ako. Akiusap po. Ngayon baro kayo nakakaintindi ng tama. Alam na namin. Naalala niyo pa ba ang kustahan kanina? Nalala. Naalala ko rin. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Ayos na ako, wala na akong problema. Ayos naman kung ganoon. Anong meron? Bigla kong naalala. May mga bagay pa pala sa kumpanya na hindi pa natatapos. Bumalik ka na muna. Bumalik ka agad ha, huwag magtagal. MM, Bai Qianqian. Mukhang. Ang sinabi ko. Hindi ka man lang nakinig kahit isang salita. Faneng, bakit ayaw mong palampasin ako? Dahil ang paghuli ng demonyo ay tungkulin ko. Linger. 8. Ayos ka lang ba? Ayos lang, 8. Kayong 2 demonyo. Kayo ba ngayon sasama sa akin pabalik sa Mount Kunlun? O idiin ko kayo rito? AM, kalokohan. Matigas ang ulo. Kalokohan. Matigas ang ulo. Faneng, bakit ayaw mo? Alampasin kaming magkapatid? Si Yefan ay napasukan na ng inyong masasamang espiritu. Hindi na siya tatagal. Nakakainis mong matanda. Mapapaniwala mo si 8. Pero hindi mo ako maloloko. Linger. Huwag! Faneng, bigyan mo kami ng ilang araw. Kung si Efan, totoong tulad ng sinabi mo, bibigyan kita ng kasyang sagot. 8. Sig. Hindi na marami ang oras. Ikaw, mag-ingat ka sa gagawin mo. Okay lang ba kayo? Ayos lang. Nadapa lang sa daan. Sandali, kukunin ko lang ang kahon ng gamot. Yefan, anong nangyari sa'yo? Wala naman, uling lumabas na sakit. Sinasabi mo ba tulad ng sabi ng matanda, nasa atin ang may sala sa bayaw? Linger, gusto kong makipagdebosyo kay Yefan. Diborsyo? Hindi ka ba natatakot na masaktan ang puso ng bayaw? Pero sa sitwasyong ito, ano pa ang magagawa natin? Para tuluyang tumigil ang pagmamahal ni Efan sa atin. Kailangang makipagdiborsyo sa kanya.
Paano mo balak sabihin yon? Balak kong sa party bukas. Sasabihin ko ng totoo kay Fan. Tungkol sa bagay na ito, huwag mo muna sabihin kay Fan. Sige, naiintindihan ko. Honey, bakit hindi ka pa natutulog? Okay lang ba kayo? Okay lang. Medyo pagod na ako. Matutulog muna ako. Sige. Matutulog na rin ako, bayaw. Linger, may hihingin sana ako sa'yo. Sige, bayaw, sabihin mo. Babala kong magpropose bukas sa kapatid mo. Gusto ko siyang itake na 4. Magpo-propose ka? Huwag mong hayaang marinig yan ng kapatid mo. Linger, Naku. Bayaw, paano mo gustong tulungan kita? bukas, abalahin mo siya ng todo. Huwag mo siyang hayaang umalis, yun lang. Psych. Gets ko na. Kian. Ginoong Zhao, Ang tagal nating hindi nakita. Ikaw din pala nandito. Halika. toast para sa'yo. Ang tagal. Nainig nyo na ba? Ang C ng Tushan Group, ngayong gabi daw. Ipapahayag niya ang kanyang fiancé. Ang C ng Tashen Group na yan. Hindi ba matagal na siyang ikinakasal? Isa pa rin siyang bilyonaryo. Una sa lahat, maligayang pagdating sa inyong lahat. Dito sa kasiyahan ngayong gabi. Ngayon, maaaring lumabas ang C ng Tushan Group. By Kian. Maaari. Ngayong gabi, may dalawang bagay akong iaanusyo. Una, maghihiwalay ako kay Fan. Naku, Pangalawa, ito ang asawa ko, si Tu Wishing. Ayos. bakit? Fan, huwag mong isipin na tunay akong nagmamahal sa'yo. Kung ang mga ginawa ko dati ay nagdulot ng maling akala, humihingi ako ng paumanhin. Pero imposible ang anumang mangyari sa pagitan natin. Pero imposible talaga. Hindi mo ba iniisip ang agwat sa pagitan natin? Narito ang 1 bilyon. Ito na sana ang kompensasyon ko sa'yo. At sana umalis ka na sa buhay ko. Huwag mo na akong guluhin pa. Akala mo ba pera lang ang kailangan ko? Gusto ko ng isang makatarungang paliwanag. Hindi ito bagay sa'yo. Ipaliwanag. Ano pa ang ipapaliwanag? Makikipagdibidido ka sa akin dahil sa kanya? Tama. Siya lang ang makapagbibigay sa akin ng kaligayahan. Hindi mo kayang ibigay yon. Ang lahat ng meron kang ayon ay dahil sa akin. Sige. Hindi ko inasahan na ganito ka. Ako si Fan ang nakasira ng malaking desisyon sa buhay mo. Ginoo, aalis na po kami sa opisina. Mag-ingat po kayo. Oh, hindi ba't siya ang dati pang asawa ni Bai Qianqian? Nag-isa, uminom ng tahimik. Hahaha. Tingnan mo ang itsura niya. Hindi ba kamakailan lang siyang iniwan ni Sibay? Nga, Ano naman? Nag-isa sa gabi, nagmumukmok na umiinom. Hahaha. Yifan. Hindi masarap ang buhay magpadepend sa babae, di ba? Ha. Tumatalsik. Binigyan ka pa ng pagkakataon. Akala mo ba na siya pa rin ang asawa ng C? Ay, Wang Qiang. Paano ka makakapanakit ng tao? Huwag mo siyang hampasin, madudumihan lang kamay natin. Are. Hindi ko inakala ang asawa ni Bai Qianqian. May araw ka rin gayon ha. Tama si Manager Zhao. Yifan, ganito. Ikaw naman. Dilisin mo ng buong buo ang sapatos ni Manager Zhao. Tapos na to. Yifan, ganito. Ikaw naman, kumuslit ka mula sa ilalim ng pantalon ni Manager Zhao at tumasok ka doon. Ang mga nangyari noon, buburahin na natin yan. Naku, hindi ako ganyan. Yefan, akala mo ba talaga na gusto ka ni Bai Qianqian? Sasabihin ko sa'yo. Ikaw laruan lang siya. Gamit lang niya para maglibang. Kaya niyang itaboy kang gayon. Palitan ka kay Situ Wishing. Bukas, pwede rin niyang itaboy si Situ Wishing. Kapag napalitan ng iba, isa siyang fox spirit.
Sa kaibuturan niya, isang malandi at walang prinsipyong babae. Hahaha. Manager Zhao. Ate, bakit nandito ka? Bakit sobrang dami ng ininom mo? Linger. Sa palagay mo kung ginawa ko to, magagalit ba si Evan sa akin? Kung malaman ni Kuya Ye na ginawa mo ito, para sa kanyang kapakanan, siguradong hindi kanya pagkakakilanlan. Pero nag-aalala pa rin ako kay Evan. Kung talagang hindi ka makapagtiwala sa kanya, sabay tayo sa paghanap kay Kuya Ye. Pero, kailangan mo pangako sa akin. Manunood ka lang sa malayo, at hindi ka lalapit. Ate. Yefan! Yefan! Bai Kian Kian. Ikaw ba to, Bai Kian Kian? Bai Kian Kian. Sobrang na-miss kita. Ate, anong nangyayari sa'yo? Biglang gumulo ang kapangyarihan ng demonyo ko. Baka ito'y epekto ng nakaraang laban na natitira pa sa akin. Bai Kian Kian, ano yang nasa ulo mo? Mga tenga ba ng Soro? Anong uri ka ba talaga ng nilalang? Ling Air, alagaan mo si Evan para sa akin. Ate. Kuya Ye, tulungan kitang bumawi sa inom. Itutugis ko muna si 8. Paano ako napunta rito? Assistant Wang! Akisabi kay Evan na pumarito. Opisinang CE. Bai Kian Kian. Ang assistant ni Ye ay hindi pumasok nitong 2 araw. Gets ko. Ilipat mo ang posisyon ni Evan sa marketing department. Basta hindi naman siya dumarating. Mas mabuti siguro kung doon na lang siya magtrabaho. Opo, Bai Kian Kian. Ayusin ko na. Yefan, kumusta ka na ngayon? Yefan, ang pogi. Inilipat ka ni Bai Kian Kian sa marketing. Di mo na kailangang lagi nang sumama kay Bai Kian Kian. Sage, gets ko. Yefan, bakit kayo maghihiwalay? Anong pakialam mo? Hindi, Yefan. Pakinggan mo ako. Kamakailan, madalas na nag-iisa si Bai Kian Kian. Nasa opisina lang siya. Gumagawa ng trabaho. Hindi na nga bumabalik sa bahay. Kita mo naman, may dinadala siyang problema. Kamakailan, madalas na nag-iisa si Bai Kian Kian. Nasa opisina lang siya. Gumagawa ng trabaho. Hindi na nga bumabalik sa bahay. Kita mo naman, may dinadala siyang problema. Gusto mong maghiwalay dahil sa kanya, di ba? Siya lang ang makakapagbigay sa akin ng kaligayahan. Hindi mo ito maibibigay. Lahat ng meron kang ngayon, ibinigay ko sa'yo. Say. Kakatapos ko lang makita si Manong. May dala siyang bagay at lumabas siya sa pintuan. Oh, hayaan mo na siya. Inabot sa iyo ni Ate ang mga dokumento.
Hindi ko alam. Gumaling na ba ang sugat niya? Nasaktan na naman siya. Bai Kian, ano yan sa ulo mo? Mga tainga ba ng fox yan? Ling Er, alagaan mo ng mabuti si Efan. Noong araw na iyon, nasaktan ko siya nang hindi sinasadya. 8. Huwag ka nang malungkot. Hindi mo naman sinasadya. Tama rin si Faneng sa ilang sinabi niya. Kapag mas malapit ako sa kanya, mas nasasaktan siya. Hindi na siya dapat na may kahit kaunting ugnayan sa akin. Kung hindi sinasaktan ko siya. Bukas, umunta ka sa AR. Tanggalin mo siya sa trabaho. Hindi na siya dapat makakita sa akin. Anong nangyayari? Yefan, guwapo. Sa totoo lang, ikaw na naman ba? Napikon ba si Bai Kian? Hindi naman. Anong nangyari? Totoo nga. Bakit kung si Sibei, ikay pinatalsik sa trabaho? Inatalsik. Umasok ka. Bakit ako pinatalsik? Bilang si Tushan Group, ang pagpapatalsik sa'yo, kailangan pa bang dahilan? Sik. Anong meron? Tuloy ka. 8. Nagpa-arangge si Situation, ng anak ng Hokong, na si Hao Kun para kumain. Nasa Prana Western Restaurant. Para lang sa partnership. Kung ayaw mo, kakanselahin ko na lang. Mukhang hindi ka okay. Hindi ka makakapunta. Hindi na kailangan. Ang huwa kong ay, ang unahing partner natin. Hindi natin pwedeng galitin. Upunta ako. Pero sa itsura mo ngayon, kaya mo ba magpunta? Mula nang pinaalis mo si Efan, sa trabaho, laging nanghihina ang katawan mo. Wala ka talagang gana. Kaya nga, kailangan mong lumabas. Kung manatili ka lang sa bahay, maaring madepress ka pa. Hindi ba sinabi mo na may date ka kahit si Hao Kun? Nasaan siya? Master, napapansin kong, medyo hindi maganda ang loob mo kamakailan. Kaya nga, dinadala kita para maglakad-lakad. Master, may sasabihin pa ako sa iyo. Gusto kita. Situation. Marahil ang mga nagawa kong dati ay nagdulot ng maling akala sa iyo. Pero yun ay, para lang magalit kay Efan. Hindi ako nahihiya sabihin ito sa iyo. Kahit nagkahiwalay kami ni Efan, nag-divorce na kami, pero siya pa rin ang mahal ko. Sa iyo at sa akin, ay puro pagkakaibigan ng guro at estudyante lamang. Wala roon, ni isang patak ng romansa. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, sisirain ko ang iyong kapangyarihan. Yefan. Hintayin mo. Yefan, Hoy, hoy, hoy. Naku. Anong nangyari? Bakit ganito na ang oras? Anong meron? Bay, may masamang balita. May nangyari. May nangyari. Dinukot si Efan. Ha? Dinukot si Efan. Kumusta? May bakas ba? Wala. Ang bayaw namin kadalasan, wala siyang kaaway. Dapat hindi ganito. Hindi dapat nangyari. Sa tingin mo ba si Faneng? Hindi siya. Kahit na si Faneng, ay katunggalin natin. Pero hindi niya sinusaktan ng mga mortal. Kaya hindi siya si Faneng. Sino pa kaya naman? Situation. Situation. Bakit mo ako dinukot? Mamatay ka. 300 taon na akong sumunod sa guro. Ano? Bago ka dumating, siya lang ang mabuti sa akin. Nung dumating ka, nagbago na lahat. Sinunod mo ang iyong master sa loob ng 300 taon. Siya ka ba? Anong pinagsasabi mo? Ikaw. Bitawan mo ako. Akala ko dati, naglalaro ka lang. Basta maghihiwalay kayo. Babalik ang master sa aking tabi. Pero nagkakamali ako. Malaking pagkakamali ko to. Inibig ka niya sa mortal na ito. Ang ibig mong sabihin ay mahal pa rin ako ni Bai Kian. Yefan.
Huwag mong isipin na gusto talaga kita. Kung ang mga ginawa ko dati ay nagpalit ng akala mo, humihingi ako ng paumanhin. Pero hindi possible, Teo. Hindi mo ba iniisip ang pagitan natin? Hindi ito totoo. Sabi ni Bai Qian. Naglalaro lang siya sa akin, di ba? Akala ko rin dati. Ganoon nga. Pinaniniwalaan ko rin ang sinabi niya. Pero pagkatapos noon, umamin ako sa kanya. Tinanggihan niya ako. At sinabi pa niya, napapatayin niya ang aking kapangyarihan. Ang kapangyarihan ko. Nang sinabi ng guro, na sa buong buhay niya, ay ayaw na niya akong makita, doon ko naintindihan, na hindi na kami pwede. Guro, hindi siya kailanman nagpakita ng ganitong talim ng pagkasuklam. Tinuturing niya ako bilang isang kaaway. At lahat ng ito, dahil sa iyo. Hindi ba? Kapatid, ang pag-ibig hindi pwedeng pilitin. Kung hindi ka mahal ng iyong guro, bakit hindi mo tingnan ang sariling dahilan mo? Kasi ako pang sinisisi mo. Inosente ako. Tumahimik ka. Ikaw na ordinaryong tao, ano ba ang karapatan mo para magturo sa akin? Sige. Hindi na ako magsasalita. Ero kapatid. Illegal ang pagduko. Bitawan mo ako. Ako ay dahil lang sa iyong master. Hinding-hindi. Papayagang banggitin mo siya. Nakakadiri ka. Sige. Hindi na kita babanggitin. Pero kumalma ka. Okay? Kumalma ka. Takot ka na. Dapat talaga kang matakot. Isa kang mortal. Kung ikot ko lang ang daliri ko, tapos na ang lahat. Sayang lang. Ngayong gabi, hindi ka na makakalabas dito. Kapag namatay ka, babalik ang master. Sa piling ko, Anong ginagawa mo? ha? Papatayin ka. Ano ba yang itsura mo? Mamatay ka. Huwag. Huwag! Yefan, Master. Yefan, Kuya, ang dibdib ni Kuya, lubos na butas na, wala na ang puso niya. tulungan mo ako. Yalay mo, ang sarili mong demonyong perlas. Mamamatay ka yan. Tigilan ang usap. Tulungan mo ako. AME. Demonyo. Napakatigas ng ulo. Kuya. Gising na si Kuya. Yefan, gising ka rin sa wakas. Ang aking suga. Masakit. Ako. Ikaw muna. Yefan, huwag na tayong magkahiwalay. Pwede ba? Nang mangyari to sa'yo, saka ko naunawaan. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Nung nakita kong nasugatan ka, halos nawala ang hininga ko. Sige. Hindi na tayo maghihiwalay. Yung pagpapakilig nyo dalawa, di ba pwedeng? Isipin naman ang nararamdaman ko, single wala namang jowa? Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Master, gustuhin mo bang patayin ako? Kinidnap mo ang asawa ko. Halos mamatay pa siya. Sa palagay mo, hindi ko dapat patayin ka? Isa lang siyang ordinaryong tao. At magkakilala lang kayo ng ilang buwan. Ako'y nagsanay sa ilalim mo, sa loob ng 300 taon. Hindi ba, 300 taon ng aking katapatan, ay hindi pa kayang talunin ang isang ordinaryong tao, na magkakilala lang nyo ng ilang buwan. Ha? Ikaw at ang kapatid ko, magkakilala lang kayong 300 taon. Pero alam mo ba, si Yefan at ang kapatid ko, ay magkakilala na, sa loob ng 500 taon? Ano? Linger, huwag mo na siyang kausapin ng marami. Si Tuwisheng. Dahil sa'yo, muntik nang mamatay si Efan. Bilang asawa ni Efan, hihiganti ako para sa kanya. Makatarungan naman yan. Magsalita. May huling salita ka pa ba? Tayo'y guro at disipulo. Ngayon ay nauwi na. Sa ganitong kalagayan. Kung nabubuhay pa ako, ano pa ang kahulugan nito? Hindi mo na kailangang kumilos. Ako na mismo. Linger! Maghanap ng lugar at ilibing siya.
Tungkol kay situation na nangyari, huwag mong ipagsiwala. Natatakot akong matakot si Evan. Sige na, hindi mo naman kailangang ganyan. May tinamong sugat ako sa loob. Hindi naman nabali ang aking paa. Tumahimik ka. Mas marami akong sugat kaysa sayo. Alam ko kung paano. Alagaan ang nasugatan. Ay, tama. Kumusta naman ang iyong disipulo? Bayaw, huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang pulis at nakakulong na siya. Kahit ang pagdukot lang ay sapat na para mahablaan siya. Tungkol kay situation, huwag mong mabanggit kahit anong mangyari. Natatakot akong matakot si Evan. Talaga ba? Pero hindi ba siya isang demonyong Soro? Ano ang pinagsasabi mo? Anong demonyong Soro? Naalala ko noong araw na yon, may lumabas sa likod niya na isang mahaba na bunto at ang kanyang ginawa ay hindi katulad ng kakayahan ng isang tao. Sigurado ka bang klaro ang nakita mo? Tandaan mo, kapag dinukot ang isang tao, dahil sa sobrang takot, madali silang malito sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Siguro, sobrang tensyon lang ang naramdaman mo noon, kaya akala mo totoo ang panaginip mo. Ganun ba talaga? Siyempre. Kung hindi, talaga bang isang folk spirit siya? Baka nga. Evan, muling magpakasal tayo. Sa mga nagdaang araw, marami akong naisip. Sa tingin ko, baka hindi na ako, kayang mabuhay nang wala ka. Kaya magpakasal na tayong muli. Hindi na kita. Muling babanggitin ang debosyo. Kailangan natin magkasama habang buhay. Siyempre, puwed. Bibigyan kita ng isang ibang klaseng kasal. Tumalon. Ate, may nangyayari. Anong problema? Nawala ang bangkay ni Situ Wesheng. Paano mawawala? Bakit nawala? Saan niyo siya inilibing? Inilibing namin siya sa malalim na kabundukan para walang makakita, para hindi magdulot ng hindi kailangang gulo. Nang ilibing ko, sinigurado ko pa na tiningan ko ang paligid. Saklaw na 10 milya, wala namang tinitirahang tao. Pero kagabi, nung bumalik ako para tingnan, hinukay na ang kanyang puntod. Wala na pati ang bangkay. Ginawa itong tao. Walang bakas sa pinangyarihan. Dahil inilibing ito sa liblib na bundok, pwede na nating isang tabi yon. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Si Fanning ba? Malaki ang posibilidad. Ate, mula nang ibigay mo ang demonyong perlas, sa manugang, bumaba ang kapangyarihan mo hanggang 1 sa 10. Kung darating ulit si Faneng para magulo, baka, Kahit na ang kapangyarihan ko ay 1 na lang sa 10. Pero ang matandang iyon, iisa lang siya. Kapag nagsanib kami, maaaring kaya pa rin naming talunin siya. pero baka gumamit siya ng madilim na palilinlang. Tama na, huwag mong takutin ang sarili mo. Ang damit na sinubukan mo ngayon, mas maganda ito kaysa kanina. Subukan mo pa ibang damit. Sigate. Hindi ka pa kumakain simula kaninang umaga. Gutom ka na, di ba? Salamat, mahal. Mahal, ang ganda mo ngayon. Kailan ba hindi ako maganda? Ang asawa ko, natural na maganda. Araw-araw. Titingnan ko muna ang venue ng kasal. Saj, salamat sa pagod mo, mahal. Master, ang tagal nating hindi nagkita. Pumasok kayo sa loob muna. Tingnan ninyo ito. Ito ang venue ng aming hotel. Ang pwesto na ito, sapat na para sa pangangailangan. Sino ka naman? Faneng, Matanda. Demonyo. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Matanda, heto ka na naman magulo. Yefan. Sinabi ko na sa iyo na ang tao at demonyo ay magkaibang landas. Ngunit magkapakasal ka pa rin sa isang fox demon. Tigas ng ulo mo talaga. Matanda, linawin mo nga ang sinasabi mo. Sino ba talaga ang demonyo dito? Siyempre, ang iyong asawa. Bai Qianqian. Si Bai Qianqian ay isang may-ari ng 500 taon ng pag-aaral, isang fox demon. Hinahabol ko siya. Halos 100 taon na ako. Si Qianqian ay misis ko. Sinasabi mong siya ang demonyo. Akala mo hindi kita kakalabanin.
Mrs. Kaibigan, naniwala ka na ngayon, di ba? Huwag kang matakot. Ngayon, ipapatupad ko ang katarungan ng langit. Ang fox demon na ito ay nag-alay ng demonyong perlas, kaya nawala ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, ito ang magkapatid na babae, nung araw na mawawala ang kanilang buhay. Mahal, lumakad ka na. Eh, Ah, asawa, Yefa, ang makasama kita ay ang pinakamaswerte sa buhay ko. Alagang napakaswerte ko. Ngunit pasensya na. Hindi na kita matutulungan na magpatuloy. mahal. Bay Kian. Ang tindi ng puso mo. Paano mo ako kayang iwan mag-isa? Marye, mula ngayon, tayong mag-asawa na. Asahan mo akong alagaan ka. Mahal, ang ganda mo ngayon. Saan man ako pumunta, sasabihin ko sa'yo. Husband, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Yefa, Pumasok. Marye, may bagong personal assistant ang kumpanya. Gusto nyo ba siyang makita? Pakapasok ninyo siya. Sige. Marye, magandang araw po. Ako po ang personal assistant ninyo, Cheng Susu. Bay Kian.